video. In this video, let me share with you this information regarding GGives to cash conversions via trading. So I want you to know that this video is not a tutorial. Kung andito ka para malaman yung conversion step by step, so hindi po ito yung video na hinahanap nyo. I-share ko lang po sa video na ito yung details ng conversions from GGives to cash, yung mga details of fees, ways, and tips. Kung legit ba talaga and working ba talaga tong ways na to. So again, this video is not a tutorial on how to convert GGives to cash, but the information you need to know before converting your GGives to cash. So alam ko some of you are very aware na lang dito sa tradings na to na tinitrades natin si GGives natin para ma-convert siya sa cash. So legit ba talaga tong ganitong ways? So for your information, si GGives originally is not convertible to cash. Hindi talaga siya intended for cash withdrawals. GGives po ay intended for payment method. So function niya po as payment method to buy goods, products, or services na affiliate and partners ni GCash. And isa rin po ako sa gumagamit ng ganong ways as payment method. Sa recent video ko, I bought a camera, I bought a laptop using my GGives as payment method. Then before na-share ko rin sa inyo, nung first time ko sa GGives is na-convert ko po talaga siya sa cash via Shopee app. So it works kasi noon pa, nung wala pang advisory si Shopee regarding that removal of GGives and GCredit as payment method doon sa Shopee app. So isa rin po ako sa nakinabang noon that time na pag nag-order tayo ng product, ika-cancel lang natin. Din kapag na-cancel natin, yung amount na yun mapupunta sa Shopee Pay natin that we can withdraw naman to our GCash account or bank transfer. So ganun po yung ginawa ko dati, which is now is not available na po. Hindi na po siya working. Pero hindi po nagtatapos lang doon yung conversion to cash. So marami na pong mga ways ngayon to convert GGives to cash. One good tip is via GCash Pera Outlet. So legal po yun dahil GCash Pera Outlet talaga ay tumatanggap siya ng options ng GGives. Pero na-discuss ko na rin sa mga recent videos ko, panoorin nyo na lang yung mga details about dyan. So na-discuss ko na rin doon paano siya ka-possible. So si GCash Pera Outlet po, isa siyang feature ni GCash mismo, kaya masasabi natin na legal po yun. But the bad news is, hindi lahat tayo pwedeng magkaroon ng GCash Pera Outlet. And another one, yung iba nagpapa-convert po via TikTok Shop. TikTok Shop po, FYI, ay tumatanggap po ng GGives plus payment method. So karamihan po ngayon ginagamit si TikTok Shop para magpa-convert ng GGives to cash. Para ang mangyayari po, o-order kayo sa shop nila, then pipili kayo ng mga amounts to convert dyan. Kung yun ba ay 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, or 20,000 man yan, 30,000 man yan. O basta kung anong amount ng gusto nyo i-convert, available po yan sa shop na nagpapatrade. So pipili kayo doon, then darating din sa inyo yung parcel, pero para siyang dummy amount. So while transacting doon sa nagpapatrade ha, of course, ganun yung magiging kalakaran. Yung iba po is nagvi-video call talaga while transacting. Kasi syempre, pera po ito. Ibang usapan po ito. Kasi di ba nagkalap ang mga scammers ngayon, so mahirap na po magkatiwala. Pero meron po talagang legit na gumagawa ng ganitong paraan. And to give you an idea para sa mga fees, charges, or interest nito kapag nagpapa-GGives to cash conversion tayo sa mga traders, to give you an idea ha, and huwag kayong magugulat kasi yung mga traders po is namumuhunan din po talaga. So based po sa mga experience ng mga friends ko is nag-try po sila nito talaga kasi kailangan talaga nila ng cash. Is ang bigay po sa kanila kapag standard time or willing to wait ka from 1 week to 2 weeks. Kapag na-receive na yung parcel is mag-aantay ka 1 to 2 weeks para ibigay sa'yo or may-forward sa'yo yung cash na hinihingi mo or kino-convert mo. For that fee, so it requires 10 to 15% po. Ano po yung standard time niya at standard fees niya? 10% to 15% po yung charges. So ito po ay hiwalay doon sa interest ni GGives ha, diba? Meron monthly talagang interest si GGives na binibigay sa atin ni GCash. Hiwalay po yun monthly ha. Ito po ay charges lang, fees lang po. Processing fees lang po. So for example, 15,000 pesos yung kinonvert nyo. Tapos hihingi sila po doon ng 15% processing fees. Ibabawas na po nila yon sa GGives mo. So sa 15,000 times 15%, so ang kukunin nila sa'yo doon is 2,250. Papayag ka sa ganong amount, then go. So again ha, hiwala yung processing fees sa mismong interest ni GGives. Then kung gusto mo naman ng real time na makukuha mo agad yung pera is mataas po yung interest. So umaabot po siya ng 25% to 30%. Ganun po siya kalala ha kapag gusto mo agad ng real time disbursement. So for example, again, sa 15,000 pesos, kung gusto mong real time makuha agad yung pera na pina-convert mo sa trader nga, is babawasan po nila yon ng 30% processing fees. So sa 15,000 pesos, 4,500 po yung babawas nila doon. So
ang makukuha mo na lang is 11,500 pesos. So, ang laki po eh. Siyempre tayo, gusto natin ng real time, di ba? Ayaw natin ng matagal makuha. Siyempre, mostly sa atin, gusto natin ng real time, di ba? So, kapag real time pala, mas mataas yung interest. Imagine ha, 25% to 30% yung interest kapag real time sa Ggives to Cash. Again, hiwalay pa yon sa interest ni Ggives monthly na ino-offer sa atin. So, hindi naman kasi tayo magpapakonvert dito sa Ggives ng mga maliliit lang na halaga, di ba? Kasi may minimum to spend tong Ggives eh. Mostly sa 2,000, 3,000, 4,000, dyan nag-i-start. Pero syempre, dahil gusto nga natin na minsanan na i-convert, so syempre malalakihan po tayo. Again, to give you an idea, kung gusto nyo ng standard time conversion, nagre-range po yung processing fees niya from 10% to 15%. And kapag gusto nyo naman ng real-time conversion, nagre-range po ito sa 25% to 30%. So, ganun po siya kalala. So, kayo pong bahala kung gusto nyo pong tanggapin yung ganong amount, and binibigyan ko po kayo ng idea regarding this matter kasi para din aware kayo. So, para sa akin po, gamitin nyo na lang si Ggives as payment method sa mga shops na partners ni GCash kasi halos naman na po ay tumatanggap ng Ggives as payment method, lalo na po sa mall. Halos sila lahat meron na pong ganun eh, tumatanggap na po. At least wala po siyang processing fees, wala siyang charges. Only the interest lang talaga ang kailangan nating bayaran. Tulad po ng ginawa ko nung bumili ako ng camera, nung bumili po ako ng laptop. As in, wala pong additional charges and 1.59% lang yung monthly ko na interest dun sa Ggives. Legit na legit po yun. Kaya pinupush ko, in-encourage ko kayo na huwag kayong magpa-convert to cash. Kasi lang din naman kalala yung mga processing fees, yung mga additional charges nila. To give you an idea, para aware kayo sa mga ganito, legit po ito. Legit po. Pero nga lang po, malalaki talaga, matataas po talaga yung mga processing fees nila. Yes, I can commend this na legit po and based po yan sa experience ng mga friends ko na nakapag-convert na rin dito. And may mga kakilala naman po talaga ako nagko-convert sa ganyan. Kaya lang, hindi ko po yun talaga nire-recommend sa inyo kasi ayokong manggaling po sa akin yung recommendation. And one thing more, wag na po kayong mag-PM sa akin regarding Ggives to Cash conversion kung nagko-convert ako kasi hindi po ako nagko-convert. Tips ko sa inyo sa mga nagpapa-convert ng Ggives to Cash, please beware sa mga scammers. So, hindi po lahat ng nagpo-post sa Facebook or sa mga Facebook group is legit po. Kadalasan po sa kanila is mga scams po. Kasi may kakilala na po akong nabiktima niyan and a very close friend of mine, nabiktima na rin po niyan. And wag po kayong magpapaniwala dyan sa mga posting sa Facebook kasi ang mga ganyang kalakaran po kasi is galawang scammer po yan. So, pwede po silang magpalit ng profile. Pwede po tayong bibigyan ng mga kahit anong proof dyan. Eh, tandaan po natin, hindi po natin sila kilala tapos pinagkakatiwalaan natin sa ganong bagay. So, mahirap na mahirap po yun and beware kayo doon. Isang tips ko sa inyo, ang mga legit na nagpapakonvert po ng Ggives to Cash is wala po silang Facebook page. Nakikipag-transact lang po sila through Messenger, through PM, through their personal accounts. And hindi po sila nagpo-post sa FB page nila ng mga conversion and to avoid the scammer, yung privacy nyo kasi. So after knowing these details, willing ka pa rin ba magpa-convert ng Ggives to Cash? So again, you do you naman po. Kayo pa rin naman po ang masusunod dyan. So alam ko naman lahat tayo nangangailangan ng cash. So sana pag-isipan nyo mabuti. Kasi baka mapagsisisihan nyo lang talaga tong ganitong paraan. So if may experience kayo sa mga nakatry dito ng Ggives to Cash conversion, paki-comment below naman yun. And paki-share na rin na experience nyo para din ma-share natin sa ibang mga nagbabasa ng mga comment. So yun lamang po. I hope ay natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe, and click yung bell button para updated din sa mga bago ko pa pong mga videos. Thank you for watching this video. Bye!